So, Opo. sir, ito'y tahasang pagsasawalang bahala doon po sa malinaw at matindi, mariin na pagbaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng POGO operations. Ano po sa palagay ninyo ang basehan ng kanilang lakas ng loob? Yun nga ho ang tinitingnan namin, ano. Kasi despite the pronouncement na ginawa po ng ating presidente, nagpatuloy pa rin sila ng pag-ooperate ng kanilang illegal business. And yun nga ma'am, sa mga darating na araw kasi after na ma-account po namin itong mga foreigners na nandito tsaka yung mga Pilipinos na nagtatrabaho rito, mag-a-apply pa po kami ng isa pa pong warrant. Ito po ay para ma-examine po namin yung laman po ng mga computers na nandito dahil siguro may mga libo rin po yung mga computers na nandito nga kailangan pong examinin dahil nga kagaya ng sinabi kanina ma'am na sila po ay bagamat sila ay BPO pero wala po silang permit galing sa PAGCOR, yung secondary permit na tinatawag natin. At meron po kasi sa mga computers nila na nakikita natin yung initially po na sila po ay may mga cryptocurrency transactions, mga online sports betting na ginagawa, at saka yung mga investment transactions na ginagawa dito po sa mga computers nila. So yun po ay violation po dun sa supposed to be na kanilang permit na nakuha po nila sa Bataan Freeport. Yusek Cruz, magandang gabi po sa inyo. Si Pinky Web po ito. So, ang kanilang Yes, permit ay malinaw, BPO sila dapat. Opo, tama Okay. po. Tapos nakita ko po yung video na galing nga po kay Nancy, yung aming reporter. Ganyan ho ba talaga mga BPO na mga building at BPO sa bundok? Yun nga ho ma'am yung ano natin kung nagulat nga ho kami rito kasi ang layo-layo ho, umakyat pa kami ng napakatagal. At pagdating mo po dito, talagang sa tuktok po ng bundok, makikita mo meron palang ganitong structure na talagang nilagay nila sa itaas pa ho ng bundok. Pero anong sinabi ng mga local government officials hinggil dyan? Dahil hindi naman po siya nakatago. Ay kitang-kita naman po kahit nasa bundok, ano po? Opo, siguro po ang gagawin na lang namin dito is to coordinate with the DILG para po malaman namin kung ano ba yung extent ng kanilang lisensya o yung mga permiso po na binigay ng local dito. Kasi nga ho, titignan din ho natin kung may violation din po ito ng mga environmental laws natin kasi bundok nga po ito, kung Opo. allowed ba talagang ito ay gamitin para sa ganitong business. At payagan, no, Yusek? Opo. So, may gym pa sa loob? Marami po. Actually, Ano hindi ho pa po nasa loob? namin marami po kami nakikita. May gym, may coffee shop din sila sa loob. Tapos, marami po, maluwang po ito eh. Medyo umuulan lang ho, kaya medyo na-delay lang po yung search namin. But nagsisimula na po kami mag-ikot. So, ang sabi po ni Nancy, 7 buildings, yung iba po 4 stories. Mixed use Yes, ho ba ma'am, yan, opo. Yusek? Ibig sabihin residential at office? Office po ito and meron din po siyang yung residential na tinatawag, yung parang kung saan po natutulog yung mga empleyado natin. I see. At sino ho ang sinasabing may-ari ng BPO/POGO na yan? May mga nagpakilala pong Malaysian dito na sumalubong sa grupo po namin kanina and check po namin yung mga dokumento nitong mga nagpapakilalang may-ari nitong BPO na ito. Malaysian ang nagsabing sila ang Opo, may-ari opo. nitong di umano BPO. Opo. Yan po yung sumalubong sa amin kanina nung kami po ay pumasok. But any connection to other officials, sir? Yun po yung tinitingnan namin, ma'am. Kasi may mga investigasyon na po kaming ginagawa na yung mga POGO hubs na ni-raid namin before nagkakabit-kabit po at may mga pangalan nga po na nababanggit before doon. So for this one, titingnan po namin kung nakakabit din po ito doon sa mga nauna naming iniimbestigahan. Such as who, sir? Yung grupo po ma'am nung Banban, yung kila Mayor Alice Go, kung saan nababanggit po sila Cassandra Ong, even si dating Secretary Harry Roque, nababanggit din po doon. So Opo. check lang po natin kung nakakabit din po ito
doon sa investigation na ginagawa namin. Okay, maraming salamat po, PAOK Chief Gilbert Cruz. At syempre, salamat rin sa ating reporter na si Nancy Carvajal.